consumatum est. Fuego! Kumadrona! Manganganak na yata ako! Sino ang gawin niya, Tudora? Padre, nais ko pong pabinyagan ng aming anak. Hindi man natin alam ang kanyang kapalaran, pero pinagdadasal ko na ang batang ito lalaking matalino, mabait at maging karangalan ng bayan. At sinabi ng inaming gumuha mo, anak, huwag mong lalapitan, mapapasok. Bakit po, Inay? Tila gusto lamang ng lumukha mong makita ang liwanag. Dahil minsan, anak, ang mga bagay na maganda sa ating paningin ay sadya palang mapanganib sa katotohanan. Hindi lahat ng liwanag ay dapat nating lapitan. Pero Inay, bakit parang hindi po natatakot yung lumukha mo? Sapagkat ang kanyang puso, ang liwanag ay pag-asa. Hindi niya alam na yun palang magwawakas sa kanya. Anay, nasunog po siya. Yan ang sinapit ng mga hindi marunong makinig. Ngunit Pepe, sa kabila ng kanyang pagkakamali, may matutunan tayo. Ang tapang niyang abutin ang liwanag kahit alam niyang masakit. Magandang araw po. Pasyano, magandang araw rin sa inyo. Marahil iyan ang iyong kapatid na si Jose. Opo, kapatid ko po. Magaling magbasa at magsulat. Ingatan mo po siya. Huwag kang mag-alala, ako'y mahigpit sa aking mag-aral, ngunit makatarungan. Pumasok ka na, Jose. Mauna na ako, maestro. Ipakilala mo na ang iyong sarili. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jose Rizal. Marunong ka bang magsalita ng Kastila? Kaunti lang po, Maestro. Latin? Kaunti lang din po. Aba, marunong pala. Kaunti nga lang. Jose, halika nga. Hindi ka naman pala magaling eh. Magmamagaling ka lang. Gusto mo makita doon kung galing? Sige nga. Taas ang kamay. Pangilang beses na ba yan? Palagi ka nalang may kaaway. Hindi po ako nagsimula, Maestro. Palusot. Sa paralang ito, disiplina ang mahalaga. Kung hindi ka titigil sa pagkikipag-away, mapapalayas sa paralang ito. Hindi ako palaaway, ngunit kailanman ay hindi ako marunong lumaban. Sa bawat sigalot, dala ko ang aral ng katatagan. Ngunit dahil dito, madalas din akong maparasahan ng aking maestro. Madalas akong mapalo, mapasigawan, mapagalitan, hindi dahil sa katamaran kundi dahil sa hindi ko pagpapaapi. Sa binyan, unang beses kong naranasan ang hamon ng pakikibagay, ng pagpapatibay ng loob. Ang bata mula sa kalamba ay unti-unting natututong tumindig sa sariling paa, sa harap ng pag-aalipusta at pangungulila. Mga anak, maglaro muna kayo dyan, ha? Opo, Nay! Doña Teodora, ikaw ay naaresto sa salang pagkikipagtulungan sa tangkang paglasos. Saglit lang mga Ginoo. Walang katotohanan ng mga paratang na yan. Kahit pa sa utos ng hukuman, ikaw ay dadalhin sa Santa Cruz. Lakad!
Panginoon, ikaw na lamang ang nagkakaalam ng katotohanan. Kung ito ang nakatadhana sa akin, tatanggapin ko ito ng buong loob. Kuya, anong balita? Kasi, wala na sila. Sina Padre Burgos, Padre Gomez, Padre Zamora. Binitay sila kaninang umaga sa Bagumbayan. Diyos ko, anong kasalanan nila? Wala, isinangkot lang sila sa magsikan sa Cavite. Gawa-gawa lang lahat ng ebidensya. Isa lang itong palabas ng mga Kastila para patahimikin ang mga Pilipinong pari. Nasa balita. Oo nga. Ano kaya ginawa nilang kasalanan? At ano kaya naging ginawa naman sila. Sa ngalan ng Panginoon, pinapatawad ko ang aking mga kaaway. Ito ang kalooban ng Diyos. Handa akong ialay ang aking buhay sa aking bayan. Maging ilaw nawa kami sa madilim na panahon. Hindi kami mamamatay. Kami ay magiging apoy. Malakas para sa lahat ng naroon. Ang aming dugoy, inyong iagas lahat. Ngunit tandaan niyo, hindi niyo kayang lunurin ang katotohanan. Ikasa ang garote! Kuya, si Padre Burgos ay hindi kailanman makakalimutan ng aking puso. Kasi siyang nagturo sa akin ng tapang, ng pagmamahal sa Diyos at bayan. Ipinamana niya sa akin ang aral ng tunay na kalayaan. Ngayon, ipinapasa mo na naman ito sa akin. Ako'y halos 11 taong gulang, ngunit ang umaga't iyon sa Bagumbayan, kahit di ko nasilayan, ay tumimo sa puso ko. Ang tatlong parang iyon, sila ang unang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng hustisya at sakripisyo. Kay Padre Burgos, utang ko ang pagkising ng aking diwa. Sa kanyang huling salita, ipinasa ko sa inyo ang aral ng aking mga guro. Ipasa mo rin sa mga susunod at iyan ang aking gagawin. Pwede ba akong maupol yan, no? May bago ka bang kantang natutunan mula sa paralan? Sa pagpasok ng bagong taon sa Nueva Ecija, napagdesisyonan kong lumipat sa Casa Tomasina, paupahan ng aking tiyo na si Don Antonio Rivera. Ngunit hindi lang aralin ang natutunan ko roon, kundi ang umibig. Pala ang araw na ito na. Ngunit bakit parang kay bilis? Hindi ko rin inakala na ganito kabilis ang oras, Leonor. Ngunit kung hindi ko susundan ang tawag ng bayan, ako'y mananatiling bihag na pangarap na walang katuparan. At ako naman ay mananatiling bihag ng pangungulila. Susulat kong lahat sa iyo. Sa bawat lungsod na aking mararating, ikaw ang laman ng aking mga titik.
Sa bawat aklat na aking babasahin, ikaw ang pahin na di kailanman malilipasan. Aking luno, ikaw ang aking inspirasyon. Ang puso kong lumalaban para sa dangal ng Pilipino ay palaging magdadala ng alaala mo. Ang mga liham na susunod ay dadalhin ng hangin sa pagitan ng dagat at ulap. Ngunit sa dalawang pusong pinaglayo, ang pangakong pag-ibig ay hindi mamumura ng distansya ni ng panahon. Makasama ka hanggang sa pagtanda. Jose Protasio Rizal Mercado, ikaw ay pumasok sa silid na ito na may pusong naglalagablab para sa katotohanan, katarungan at kalayaan. Ngunit bago ka tuluyang tanggapin, isa lamang ang itatanong namin sa iyo. Handa ka ba nilaan ang iyong sarili, ang iyong talino, ang iyong buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan at ng iyong inang bayan? Ako'y handa. Kung ito'y magmumulat sa mata ng bayan, kaya kong sakripisyo lahat, kahit na dugo ko kapalit. Kung gayon, sa harap ng Diyos, sa ngalan ng karunungan, katotohanan at pagkakapatiran, tinatanggap ka namin, kapatid di masalang, bilang ganap na mason. Viva Venezuela! Viva Venezuela! Viva Venezuela! Magandang gabi, Ginoong Pilipino. Gabi ito ang karangalan ng hindi lamang para sa ating mga kababayan, kundi para sa buong lahi. Sa tagumpay ni Juan Luna at Felix Hidalgo, ipinakita natin ang isang laing pinakapakanikayan tulipan ng sining na kayang kapatid ng pasalpa ang alin ng banyan ng obra. Ngunit higit pa rito, ang sining nila ay isang panagpoy. Ang spolyarin ni Luna, mga katawan ng Pilipinong pinagsamantalahan. Ang Christian Virgin Hidalgo, nalising na dala na nilalapasan, hindi ba ito rin ang larawan ng ating bayan? Sining ito na sumisigaw ng isang katalimutan. Esta insinuan mo unang kritika. Madalas akong mag-isang maglakad sa gabi, ngunit iba ang katahimikan kapag ako'y nagsusulat. Sa bawat pahina ng aking nobela, isa-isa kong inilalapat ang mga sugat ng ating bayan, ang hinagpis ng mga inaapi at ang mga pag-ibig na isinakripisyo para sa mas dakilang layunin. Isinilang si Salome sa guni-guni ko bilang sagot sa katahimikan ni Elias. Sa kanya, nais kong ibigay ang isang tahimik na pagmamahal, yung payak, totoo at walang hinihinging kapalit. Ngunit alam kong hindi ito ang mundong pwedeng tumanggap sa kanya. Akala ko hindi ka na darating. Ang araw ay halos maglangon na. Hindi ko palalagpasin ang araw na ito. Baka ito na yung huli. Hindi lahat ng katotohanan ay kayang isalaysay sa isang aklat. Ang kabanatang ito, ang lihim ni Elias, ang huling halik ni Salome, ay kailangang kisantabi. Hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil may mas matinding salitang kailangang marinig ang sambayanan. Andito ka na pala. Okay na, ako na magdala ng gamit mo. Hindi kita iiwan kahit saglit. Marami tayong kaaway, tandaan mo yan. Tara, punta na tayo sa bahay.
Tudora, si Jose, anak natin dumating. Halika. Sir, anak, salamat sa Diyos at kayo nakabalik. 10, 20, tila 10,000 tanong ang bumati sa akin. Pero sa mga tanong at tawa, dama ko ang lungkot sa ilalim, ang takot na baka mawala ulit ako sa kanila. Maraming salamat po, Doktor. Hindi ka ba lugi dyan, Jose? Ito ang tahanan, at sa puso ng Kalamba, dito muling nabuhay ang pag-asang matagal nang ginupo ng takot at pang-api. Rama! Tahasang paglalapastangan sa iglesia. Ang kura sa San Diego, hindi ba't malinaw na ang karikatura ng ating orden? Este libro, puno ng veneno, pinahiya ang mga fraile, ginawang katawa-tawa ang doktrina. Hindi natin maaaring hayaan pa ito. Ikaw mapanganib si Rizal. He is an Indio ilustrado. Matapang, matalino, subversibo. Kung hindi natin siya pipigilan, mag-iiwan siya ng apoy sa isipan ng mga tao. At may mga mangmang na nagbubunyi pa sa kanya. Isa pa, kwe eskandalo. May mga kabataang Pilipino na gustong ipakalat ang aklat sa mga paaralan. Hindi na ito literaryo lamang. Ito ay atentado kontra el orden religiosong isibil. Dapat tayong humilos. Sulatan natin si Gobernador Terrero. Ipabot natin ang panganib ng librong ito sa buong kapuluan. Cesar Rizal po, Gobernador General. Senyor Rizal, may natanggap akong suplong mula sa mga relihiyoso. May sinasabi raw ang iyong aklat laban sa simbahan at pamahalaan. No, ang aking isinulat ay salamin ng katotohanan. Hindi ito paninira, kundi pagmulat sa mata ng bayan. Ano kung natamaan ay baka dahil sa pagkakatulad. Matapang kang magsalita, Rizal. Iba ka sa karaniwang ginok ng Maynila. Gusto kong mabasa mismo ang aklat mo. May dala ka bang kopya? Sa kasamaang palad, ang natatangi kong kopya ay napahiram ko na. Ngunit kung inyo pong mamarapating, ako po'y magpapakuha ng kopya mula sa Europa. Gawin mo iyon. Ipinag-uutos ko rin sa iyo. Maging maingat. Maraming mata ang nakatingin sa iyo. Hindi lahat ay may mabuting hangarin. Yes, please speak English. Yes, I speak English and French too. Oh, we have bookstore. There are. You're not from here, I suppose. I'm from Philippines. I am a traveler and also wanderer. We are the same. I have always wondered what the world beyond this island. If you don't mind, I did not get your name. My name is Seiko Asawa, but my friends call me Pasay. Am I your friend right now? Namumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay, o para luman ika'y akin ang dadahin sa di mo inaasahan.
May kautusan mula sa hukuman. Kailangan niyo nang umalis sa lupang ito. Ngayon din. Pero ito ang aming tahanan. Sa loob na mahigit 30 taon, dito kami nanirahan. Kami ang nagtanim dito. Kami ang nagpatubo ng palay. Kaya kami ang may karapatan dito. Hindi na sa inyo ang lupain ito. May bagong may-ari na nito. Ang bahan. Halika dito! Manuel! Manuel, bakit na kami? Manuel! At ipagpatuloy ang laban ng kapatid mong si Pepe. Handa na bang lahat? Walang ingay. Sa sandaling makita natin si Dr. Rizal. Tayo kikilos. Dr. Rizal, kami mga katipunero. Huwag kayong matakot. Handa na po ang lahat. Bangka, armas, plano. Ililigtas namin kayo ngayon. Hindi ako tatakas. Uno, dos, tres. Consumatum est. Fuego! Si Jose Rizal, hindi lamang isang pangalan sa ating kasaysayan, kundi isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi laging nangangailangan ng armas. Minsan, sapat na ang pluma, ang salita, at ang tapang na ipaglaban ang katotohanan. Sa kanyang mga akda, isinalarawan niya ang sakit ng lipunan, ang kawalan ng katarungan, ang abuso ng kapangyarihan, ang pagdurusa ng mga walang boses. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niya kung paano magising, magmahal, at magsakripisyo para sa bayan. Hindi perpekto si Rizal. Isa rin siyang tao, may pangarap, may takot, may pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang tumindig, pinili niyang magsalita, kahit na alam niyang maaaring ito na ang huling beses ng kanyang buhay.